Alam po ninyo po, medyo controversial nga yan kasi nga yung si Camille Villar ay nandun sa kabilang partido. At yung isa naman, alam nating namangka sa dalawang ilog. Questionable yung kanyang karakter at integridad. Kaya naging controversial. But as I said, may kadahilanan personal sa party ni Inday Sara na ini-endorse niya. Nasa sa atin na ho yun. Tayo naman, meron tayong mga sariling pag-iisip din. Ngayon, merong mga nag-a-analyze that the reason why the endorsement was made is because daw kailangan ng boto sa impeachment pag nanalo. Ako, iba ang tingin ko dyan eh. Kasi unang-una, hindi ka nakakasiguro na matutuloy ang impeachment. Bakit kanyo? Number one, meron nung hinahin sa Korte Suprema na itigil ang impeachment sapagkat ito'y lumabag sa proseso. Kasi ang ini-refer sa Senado ay yung pang-apat na impeachment. Dapat yung una eh. Nilaktawan nila yung tatlo. Kaya may problema na agad sila doon. So baka hindi matuloy yan. And assuming na matuloy at nag-go signal ng Korte Suprema, alam nyo yung gaya ng palagi natin sinasabi, it's a numbers game. So yung mga boboto dyan, mga senador, kung sino man ang manalo at sino man nanatili, titingnan ngayon kung ang boto nila makaka-apekto sa kanilang karera bilang mga senador. At sapagkat ang popularity and trust rating ng Inday Sara ay napakataas, hindi yan po kontra dyan sapagkat delikado sila. Kaya ako hindi natatakot kahit matuloy yan. Pangatlo, tinitingnan ko yung mga nakaupo ngayon at yung mga pwedeng pumasok. Merong talagang mga Duterte dyan, hindi lang makaimik. Kaya siguradong boboto yung pabor. Alam niyo ba na ang kailangan lang natin ay siyam lamang na boto para ma-absuelto. Binibilang po sa aking mga kamay. Sobra-sobra na kayong 9 eh. Kahit na yung nandun sa kabila, alam ko mga Duterte yun eh. At saka tandaan nyo itong mga politikong ito will decide on the basis of what they see sa taong bayan. Kung ang taong bayan ay kontra o pabor, hindi siya. Hindi ko kontra yan. Yan ang realidad ng mga politiko. Kaya mo ba, hindi ba sinasabi ko sa inyo, hindi ako bubotong straight. Ang straight ko, yung mga pinanggit ko, ay Pastor, Pato, Go, ayan, Jimmy, ano ba? Salvador, sino pa? Si Willie. Kasi yan ang mga Duterte talaga yan eh. Willie, Villam eh. Yan, si Camille, alam niyo yung si Camille. Yung Villar, talagang grabe ang pagka-Duterte niya. Kaya rito mo, kahit nandyan sa kabila, talagang lumili niya. Kaya kasama sa mga puputo ako eh. Ngayon, yung mga iba, alam niyo kasi, masyado akong purist na tinatawag. Sinusukat ko muna ho kasi tinitingnan ko yung mga record nila. Halimbawa, tingnan nyo. Doon sa kabila, merong mga naglalarawan sa mga sarili nila na sila ay lumalaban sa irregularity, sa illegalidad. They present themselves as righteous persons. And yet, yung ginawa kay Pangulong Duterte, tahimik sila. O sino? O nga wala na natin, mga kaibigan ko rito. Pero hindi pa huling lahat, magsalita kayo ng kontra. Ikaw, Ping Lacson, I am so disappointed with you. Sapagkat hindi ka umiimik na iligal ang pag-aresto ng Presidente Duterte. Pangalawa, I'm so disappointed na sinulong mo yung budget para dyan sa Senado. Can you imagine? 28 billion, naging 32 billion para lang magkaroon kayo ng opisina. Yun, grabe na yun. Anong tawag mo doon? That's corruption as far as I'm concerned.
Yung sis kong si Cayetano, bakit di ka umiimik? Abogada, UP pa. Eh, buti pa yung kapatid mo, umiimik. Ha? Kaya, gustuhin ko mang botohin kayo. May mga kaibigan ko, alam ko namang kwalipikado kayo, pero parang hindi matanggap. Oh, meron naman dyan sa mga iba, yun naman pong mga, yung mga ibang kandidato naman, lahat mo na. Meron ako mga kilalang personal na alam ko ang mga history nila. Yung mga katiwalian nila nung sila nakaupo. Yung mga, marami ho silang mga galaw na hindi ko talaga uubra. Kaya, ayoko sa kanila. Hindi ko sila ma-endorse. How can you endorse people you know personally? Merong talagang alam mo, mga history nila. Hindi ko po pwede yun. Kaya dito sa programa natin, nakikita nyo, hindi ako nag-endorse nung hindi ko kilalang personal at alam po ang mga record. Ayan po ang akin dyan. Kaya hindi ba palagi ko sinasabi sa inyo, every morning, ang huling message ko palagi, maging mapanuri kayo. Kasi mismo si Inday Sara nagsasabi, hindi porket ako Duterte, bubutuhan niya na. Hindi porket isang Duterte kandidato, bubutuhan niya na. Suriin nyo, tingnan nyo, number 1, ang kanilang plataforma di gobyerno, number 2, yung mga pinangako ba nila na sunod, yung integridad nila. Dapat ang magiging batayan. Hindi dahil in-endorse ni Marcos Jr., in-endorse ng Duterte, in-endorse ng Robin, basta't natin yayakapin. Kaya meron tayong sariling pag-iisip. So we use that. Yan ang gawin natin. Mabuting-mabuti kung Pastor Kibuloy lang, pikit mata, kasi alam ko na ang record niya. Bubutuhan natin.